Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang street food sensation na si Diwata ay biglang sumikat sa telebisyon nang mag-guest siya sa programa na FPJ's Batang Quiapo nitong Biyernes ng gabi. Bilang si Frida, ang may-ari ng isang paresan, nagpakitang gilas si Diwata sa eksena kasama ang mga kilalang personalidad na sina Coco Martin at Ivana Alawi. Naging mainit ang pagtanggap ng mga manonood sa paglabas ni Diwata sa programa. Ang kanyang pagiging positibo at charismatic na presensya sa telebisyon ay nagbigay ng dagdag na karangalan sa kanyang pares vendor sa Pasay. Hindi maiwasang magpahayag ng kanilang kasiyahan ang mga netizens sa social media. Si Diwata nasa Batang Quiapo. Nakakahappy naman si Bakla. Sosyal ni Diwata Pares at may cameo sa Batang Quiapo. Paldo si Diwata nasa Batang Quiapo pa. At may isang Diwata na ngang lumipad sa Batang Quiapo. Nakakatuwa makita si Diwata sa success niya ngayon, tas nasa Batang Quiapo na rin siya mother. Grabe ka na talaga Diwata, inggit na naman mga haters mo. Ang mga komento ay nagpapakita ng suporta at paghanga sa tagumpay ni Diwata, na patuloy na bumabagabag sa street food scene ng bansa. Sa kabila ng kanyang online presence, hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan at patuloy na nagbibigay ng kaligayahan sa mga customer sa kanyang paresan. Ang Diwata Pares Overload ay isa sa mga kilalang pares food stall na pinapatakbo ni Diwata, nakilala sa kanyang masarap na pares na kasama ang unlimited soup, kanin, at tubig na iniinom, at may kasamang bote ng soft drink, lahat ito sa halagang P100 lamang. Dahil sa kanyang tagumpay, nagdagdag pa si Diwata ng bagong items sa kanyang menu tulad ng Sycan Joy at Diwata Pares Bulalo. Ang kanyang kwento ay patunay na sa kabila ng mga hamon, mayroong tagumpay sa pagtitiyaga at determinasyon. Sa kabila ng tagumpay ni Diwata sa kanyang negosyo, hindi may kakaila na siya rin ay dumaan sa mga pagsubok at hirap bilang isang mangangalakal. Maraming beses siyang kinakapos sa benta, at may mga araw na hindi sapat ang kanyang kita upang tustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban at nagpupursigi upang maitaguyod ang kanyang negosyo at makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi lang ang hamon sa kanyang negosyo ang kanyang pinagdaanan, kundi pati na rin ang panghahamak at pang-aalipusta mula sa ilang mga tao. Sa kanyang pag-angat sa industriya, may mga taong nagpilit na siya ay katawa-tawa at hindi karapat-dapat sa tagumpay na kanyang tinatamasa. Gayunpaman, sa kabila ng mga pang-uusig na ito, patuloy siyang nagpakatatag at nagpatuloy sa kanyang landas, na patunay na ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang pang-aapi at pagpapahiya.